Isa ang food security sa mga apektado sa pagtindi ng climate change. Para maibsan ang epekto niyan, patuloy ang pagbuo ng mga teknolohiya at mga binhi ng pamahalaan. Kabilang na nga dyan ang mga binhi ng palay na kayang mabuhay sa matinding init o kahit sa sobrang tubig. Ang mga yan, silipin natin mula kay Clazel Pardilla. Matinding init at malalakas na bagyo. Ilan lamang yan sa mga natural na kalamidad na tumatama sa ating bansa at minsay nagpapadapa sa sektor ng agrikultura. Kaya paano nga ba maitataguyod ang pagsasaka sa harap ng mga ganitong problema? Sa pamamagitan ng pag-aaral at paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtatanim, tinututukan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice ang paggawa at pagpapabuti ng iba't ibang klase ng rice seed o binhi ng palay na angkop sa pabago-bagong panahon tulad ng El Nino. 16 na drought-resistant na binhi na ang napag-aralan at napatunayan ng PhilRice na kayang mabuhay sa matinding init. Ilan dito ay kayang makarecover sa loob ng 14 na araw kahit walang patubig. Gaya ng mga palay na ito na nakatanim sa nagkabitak-bitak na lupa dahil sa matinding init, pero nakatindig at namumukadkad pa rin. Yun po kasi yung trait ng mga varieties natin na okay, may stress siya, mamamatay siya, and then kapag nagkaroon siya ng access sa water, makaka-recover po siya ulit. Magpuproduce siya ng mga tillers, magpuproduce siya ng mga stems, magpuproduce siya ng mga panicles. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or CEF-Seed program ng pamahalaan, nagkapamahagi ng PhilRice ng higit 4 milyong bags ng drought-resistant na binhi. Libre itong natanggap ng higit 1,000 at 300 magsasaka sa iba't ibang probinsya na pangontra sa masamang epekto ng El Nino. Pinaghahandaan na rin ng PhilRice ang pagdating ng La Nina na sinasabing magdadala ng mas maraming ulan sa bansa. Nagpaparami na ang PhilRice sa mga binhing palay na kayang mabuhay kahit nakalublob sa tubig tulad ng Submarino rice variety. Higit 800,000 bag ng certified seeds ang inaasahang magagawa at mapakikinabangan ng mga magsasaka mula rito. Yan ang vegetative. Ibig sabihin, nag-aanak siya, nagsusuwi siya. Okay? So yung ganyang stage, pag submarino, ilubog mo ng 14 days, kaya po niya. Pwede pa po siyang mabuhay, pwede pa siyang magandang mabuhay. Nasa 4 na toneladang palay ang average harvest gamit ang ordinaryong binhi. Pero posibleng dumoble hanggang 8 metriko tonelada ang ani gamit ang binhi mula sa PhilRice. Dagdag kita ito para sa mga magsasaka at adisyonal na supply ng bigas sa ating bansa. So noong 2022 po, 3.8 million tons yung ating importation, pero noong taong 2023 ay 3.5 million tons lang yung ating naging importation. So nakakatulong po na yung pagpapataas natin ng local na produksyon nang sa ganon ay mas maging sapat yung pagkain natin, lalo na sa bigas dito po sa ating bansa. Upang mapagaan ang pagsasaka, puspusan ang pagbibigay ng Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization o PhilMec ng makabagong teknolohiya sa rice farming. Higit 26,000 makinarya na ang naipagkaloob sa mga asosasyon at kooperatiba, tulad ng riding type paddy seeder at plastic drum seeder na gamit sa makabagong pagtatanim. Kapag yung manual ang pagtatanim, nangangailangan po ito ng 20 na tao ang magtatanim sa isang araw, sa isang hektarya. But kung makina ang gagamitin natin, 2 tao para makatanim sa isang hektarya sa isang araw. High-tech na rin ang paglalagay ng pataba. Gamit ang drone technology na ito na kayang lumipad at magpasabog ng pataba, malalagyan ng abono ang isang hektaryang sakahan sa loob lamang ng 7 hanggang 10 minuto. Di hamak na mas mabilis yan kumpara dun sa hanggang 3 oras na paglalagay ng fertilizer kung mano-mano.
paginhawaan niya sa 30 taon ng magsasaka na si Mang Enrique ay ang paggamit ng thresher sa pag-aani. Gagapas ka po, tapos pagdating po, iipunin mo pa po yung ginapas, tapos titreasure mo po. Ngayon po, maghihintay ka na lang po dito sa ibabaw ng kinaban para tatahin mo na lang. Dalawa na po. Yung pong nakatapos kong anak. Dahil po sa bukid, sa balay. Sa tulong ng mabisa at kumpletong makinarya, hindi lamang napadadali ang rice farming, kundi sinasabing makatitipid ng 2 hanggang 3 piso sa bawat kilo ng palay na nakakatulong sa pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Ngayong 2024, 10 bilyong pisong pondo ang nakalaan para sa pagpapasigla ng palay sa ilalim ng RCEP alinsunod sa Rice Tarification Law. Bukod pa ang 30 bilyong pisong pondo na ibinubuhos ng National Rice Program na nakatutok sa pamamahagi ng libreng binhi, farm input, irigasyon, makinarya at pagsasanay na sinasabing susi sa pagkamit ng rice sufficiency sa ating bansa. Karaniwan po ng tinatarget ng ating pamahalaan ay 95 to 100%. Pinakamababa na yung 95% by end of 2028. So dito nagkakaroon ng convergence yung mga suporta ng ating pamahalaan, iba't ibang ahensya, as we adopt yung whole of nation approach. Sa kabila ng banta ng epekto ng El Nino at pagdating ng La Nina, positibo ang Department of Agriculture na sa pamamagitan ng mga hakbang na inilatag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi man mahigitan ay maaabot pa rin ang mataas na produksyon ng palay tulad na karaang taon. Mula Nueva Ecija, Kalezal Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.